Hello guys, welcome to my channel. So right now, ngayon ang ginagawa ko is gumagawa ko ng Gunpla. So bago lang tayo sa Gunpla. So as nakita nyo, yung title is Gunpla for Budget. So in this video, magbibuild tayo ng Gunpla from my collection from SD up to the perfect grid. And just to give you an idea about this video, actually hindi naman ako talaga builder. Ano lang ako, parang hobby lang. Tapos napag-isipang gumawa. Then, ayun, bumili ng mga Gundam. Then, nag-try mag-build. So, before ako nag-build, nasa beginner stage pa lang tayo. So, more likely, hindi pa tayo dun sa mga yung nag-i-scribe, nagpe-paint. More on ano pa lang tayo, build, cut, and yung is para sa mga cutters, okay? Or sa mga joint, okay? So, yun pa lang ginagawa natin. Wala pa tayo doon sa mga competitive or advanced na nagpe-paint na nag-i-scribing na, tapos gumagamit na ng mga markers. So, tayo, hanggang doon lang tayo sa may offer ng box natin. So, just to give you some history nung aking hobby. And the reason that I created this video is because merong nagre-request din na, since na bumibili ka ng Gundam, bakit hindi mo i-video? So, kaya naisipan ko gumawa ng video sa mga ginagawa kong mga Gundam. Okay? So, at first, syempre, bibili tayo ng mga gamit. So, yung mga gamit ko is not actually ganun kamahal. Yung minsan nabibili ko lang sa minsan may mga toys event or mga Gundam event, tapos may mga Chinese cutters doon, meron mga sanding or something like that. So sa mga gamit ko, wala pa ako yung glass sanding. Ang ginagamit ko yung mga fine sanding paper pa. So pagdating dun sa mga glass sanding, wala pa tayo yan. And one reason that I'm using yung blade, yung scribing, para doon sa mga glossy, which is kasi pag sinanding mo yon, nagkakaroon ng mark. So ang gagawin mo doon, dapat pipintura mo siya or lilinisin mo, di ba? Pero wala tayo nung glass sanding. Kaya ang ginagamit ko is cutter. Makikita nyo yan sa video. And yung una, pag pumunta ako sa mga mall, di ba, may makikita tayo mga Gundam, mga fake. Yung katulad dito, mga mura lang. Pinagpa-practicean natin to. So, yan. Para makita nyo. Yan, mga ganyan lang, mga mura. Kasi at least, manunod ka mga video for how to cut, how to, proper cutting para maging maganda yung Gunpla mo. And also, mahal mag-Gunpla. So, kaya yung ating gagawin is for budget lang. Yung, alam mo yung kaya na sa budget na mabubuo natin Gunpla is because we're having fun dun sa ginagawa natin, not because na nasali tayo sa competition. We just like to collect, then display, then have fun while building, okay? Also, one of the main thing that kailangan yung gawin for building Gunpla is to take time. Tsaka yung kailangan meron kang yung willingness. Kasi for example, for SD, yung mga malilit na Gunpla, madali lang yan. Tapos sumunod dyan yung mga high grade, which is madali lang din. Pagdating sa master grade, sometimes marami ng details, marami ng kailangan gawin, marami ng phase. So, kailangan mo ng patience to build. Tapos yung will, or yung, alam mo yun, yung nasa mood ka para gumawa. Then, the last will be the perfect grade. Mga ganyan kalaki yon. Tapos, mamahalin. So, mas maraming detail yon kasi minsan, napapalap mo yung mga katawan, yung mga parts. Minsan, makikita mo yung chassis niya sa loob. Tapos, may mga bagay na namumove ka.
Yun yung mga perfect grade. And also, same as well with applying the stickers tapos yung mga sanding technique. So, more likely marami diyan nagkalat na mga YouTube video. So, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang for Gunpla and you want to learn more, then I will suggest na check ka sa YouTube. Tapos, bumili ka ng mga gamit na yung need mo lang. Like yung cutters, tapos yung scribing, yung pointed tongs. Mas maganda yun kasi minsan may mga maliliit na item na ang hirap hawakan. So, mas madali siyang hawakan kung may tong para mas madali mo siyang ah, masanding o kaya i-cut or i-blade. Diba? So, from this video, ang ating pictures ngayon, this will be my first video to para ipakita sa inyo yung build ko. May mga build na ako doon, may mga peke, yung mga pinagpraktisan ko. Sometimes, pag may mga peke, di ba? Minsan nagkakamali ka, tapos nakakat siya, or sometimes, yung mga cutting nila, hindi siya sakto. Same as well with the sticker. Lalo yung sticker. Grabe. Hindi sila sakto dun sa point. Minsan, wala na sa ayos. Pero may mga class A namang yung mga peke. Tulad nito. Medyo class A ito. Yung sticker nito okay naman. So, tapos, nabuild ko na siya. Ang problema lang sa ganito, yung ano niya, yung mga dugtungan niya. Minsan, pag ginalaw mo lang ng konti, nagbabagsakan na yung mga joints. So, ang hirap niya iayusin. Lalo na ito kasi meron tong yung sa likod. May parang weapon siya dun sa likod. So, yung part na yun, mabigat siya. So, minsan, ang hirap i-balance. Sometimes, nahuhulog yung mga parts pag inaayos mo na. So, hindi siya magandang laruin. Pwede mo siyang i-display lang. Pero in terms of ng plastic naman, medyo okay naman yung plastic. So, wala kang problema kung hindi display mo lang. And yung sticker niya, okay naman. Saktuhan din yung sticker. Na unlike yung mga ibang peke talagang hindi maayos yung sticker nila. So, yun yung pinagkaiba ng mga original na Gunpla from mga peking ganito, which is mga 800 lang eh. Mga original na like high grade, mga nasa 1 to yun. Tapos pag mga master grade nasa 3K or something, depende sa model din. Alright. Tapos meron din yung mga bilog ganun sa Bandai, inuhulugan. Mas maliliit yun. Pero madali lang yung mga parts nun kasi konti lang yung mga parts na bubuin mo, no? So, ang tawag nila nun, runners. So, konti lang yung mga runners na assemblein mo. So, for this video, ang bubuin natin is si Sazabi na SD Gundam. Which is konti lang parts nito. Mga 5 runners lang included niya. Tapos, konti sticker. Sa sticker lang, medyo nasablay ako dito, lalo na dito sa Kasi, yung mga ganitong klaseng maliliit, wala siyang details. Unlike yung mga high grade, tsaka lalo yung master grade. Wala siyang mga guhit-guhit, ganun. Wala siyang makasaktong design. Kumbaga, ang ano lang niya is, ganyan lang siya. Tapos, yung ibang color, true sticker na, tsaka yung details, true sticker na rin. So, pero mas mura lang to. Nasa around 449 lang sa SM or sa toys, no. So, ako nasa Cavite ako. So, mahirap sa akin maghanap ng mga mga rare na Gundam kasi malalayo. Pupunta ka pa ng Manila or pupunta ka dun sa Quezon City sa may Hobby Alley. Nandun talaga yung mga gumalaban sa Gundam. Tapos kung gusto yung maghanap ng mga rare na Gundam, doon mo makikita. But merong mga Gundam kasi din na wala dito sa Pilipinas. So, more likely nasa nasa Japan, ganun. Kung may friend ka sa Japan or mapunta ka man sa Japan, mas maganda doon ka maghanap. Talagang nandun yung mga rare na gusto mong gun. Okay? So, yung ano na to is ni-record ko na siya. So, in-edit ko na rin kasi medyo mahaba. So,
inedit ko na, pinagpuputol ko na yung mga ibang video. Tapos, since na nag-i-start pa lang ako, yung camera ko, yung top camera view, medyo wala pa sa ayos. So, kaya bumili na ako ng mga gamit like, pati yung lightning. So, bumili na ako ng lamp para hindi masyadong maliwanag dun sa binubuo. But throughout, makikita mo naman dun sa video. So, ito ay for ano lang, for fun and also education lang din dun sa pag-build nitong SD Gundam na sa Zabi. Okay? So, actually naghahanap ako ng Gundam na malaki nito, yung master grade nito. So, hinihintay ko pa yung order kung mabibigyan man ako. At least mabuo natin yung master grade niya, no? And so yun lang. So I'll be playing the video tapos siguro magko-comment lang ako ano nangyayari sa video, no? So again, if bago ka sa channel ko, please also like and share, and also subscribe to my channel and hit that notification bell so you will be always updated dun sa mga bagong videos natin. Okay? Alright, so here we go. Yan. Si Zabi. Play tayo ng konting music. So, ganyan siya po guys. So, part by part lang, mga 5 runners lang. So, kung makikita mo guys, ang ginamit ko dito, mga 3 tools lang, no? Yung cutter, then yung little tong, saka yung nipper, or yung blade. Ganyan. Yung blade, mura lang yan. Minsan, nakukuha kang sa set. Meron din yan sa National Bookstore, yung mga mamahalin if you like. Yun nga sabi ko yung head ko medyo pangit yung pagkakapwesto nung ano natin, nung camera. Nakikita lagi yung head. No? So sorry guys for that. Pero ayusin ko yan. Tapos of course habang nagbubuo tayo, nanonood tayo ng TV syempre. Para at least may narinig tayo. Kasi binubuo ko to mga around 1 a.m. na siguro or 12 a.m. No? Pero madali lang siya. Pag lalo ng mga SD Gundam, no? Unlike mga perfect grade or master grade. Mga 2 days or 3 days mo gagawin yan. So, mostly guys, pag naggagawa kayong ganito, minsan may mga stickers. It's up to you kung gusto mo na ikabit siya or later on mo na ikabit. Kaso minsan kasi mahirap hanapin yung sticker, lalo na sometimes naka-hide sila dun sa bewang or minsan nandun sila sa mga ibang part. Also, may katulad nitong mga maliliit na to, ang details niya talaga is nasa sticker, no? So, may sticker dito na kala mo ilulubog mo siya, pero hindi mo dapat siya ilulubog. Dun lang siya sa labas, no?
para magkaroon ng detail. Nagkamali rin ako dun sa ano dun sa medyo sa tiyan niya kasi ginawa ko nilubog ko yung sticker, hindi pala dapat yun nilulubog. Nandun lang dapat siya sa ibabaw ng butas para para sa details lang. Ayan, 'di ba guys? So, kung makikita nyo, ginagamit ko yung cutters, proper cutting ng mga parts, and also using tongs. Then, I'm using yung blade. One reason na ginagamit natin yung blade is for, katulad yan, lalo na sa labas. Pag sinanding mo kasi yan, papangit na yung itsura, magkakaroon ng gas-gas. So, lalo na doon sa mga end na, hindi mo rin kasi maiwasan. Sometimes may mga, pag pinutol mo, meron pang natitirang konti. Ang ginagawa ko doon, biniblade ko siya para maganda tignan. Lalo na kung iikot mo siya tapos tamaan na yung ilaw, hindi siya makikita halos. Yung konting bawas lang ng plastic, lalo na pag sa mga labas. Yung sa loob, okay lang kahit walang gano'n. Ang importante lang naman sa loob, lalo na mga rounded, doon sa mga joints, yun yung gumagalaw na dapat rounded siya para smooth yung galaw niya. Sometimes kasi pag mayroong mga sobra doon, pag galaw mo, matatanggal siya kasi nga kumakalang yung gas-gas doon sa rounds. So more likely dapat sanding na 'yun pag doon sa mga chassis o sa mga loob na parts. Kasi hindi naman makikita sa labas 'yun, eh. Yan guys, nakikita mo. Ginagamitan ko rin siya ng towel, lalo na yung mga part na sinanding ko para sa ganun matanggal yung alikabok and maging makinis ulit siya. So yan, nakukumpleto ko na siya. More on ano na 'to, na naubos ko na isang runners. Yan, tapos na siya guys. So, binubuo na natin siya, kinakabit na natin. Makikita mo yung buo niya. Ayan, di ba? Ang ganda tingnan. Maliit lang to guys. Ang tawag nga namin, ang tawag ko nga dito, punggok. Kasi sobrang liit lang niya. So, konti lang yung movement na magalaw mo, konti lang yung display na pwede mong gawin or movement or style na posing na gusto mong gawin dito. Kasi hindi siya katulad ng mga 144, 1 to 100 na Gundam. Pero maganda siya tingnan. Diba? Yan. So, gagawin na natin yung mga weapon niya tsaka yung backpack niya. Yung rockets. So, nakita niyo guys. Ginagamitan ko siya ng cutter kasi nga itim to di ba? So, kung kulay itim yan, tapos inan mo siya, sinanding mo yan, pangit tingnan kasi sometimes magkakaputi or sometimes magkakaroon ng gas-gas. Lalo na yung mga part nung sa labas, makikinis yung mga yan So, pag sinanding mo yan, makikita mo yung gas-gas. Unless, pipinturahan mo siya. Sanding mo, tapos i-paint mo, i-brush paint mo din. Yeah, pwede yun. Ito guys, yung sasabi ko. Yung tong also, yung matutulis na tong, yan din ang gagamitin nyo for the sticker para madali siyang makuha tsaka mas madali siyang hawakan. Unlike, hindi mo dapat siya hawakan ng daliri mo kasi pag dumikit siya sa daliri mo, mawawala na yung dikit. Also, kailangan tignan nyo yung design ng sticker bago nyo tanggalin para alam nyo paano siya pepesto. More likely dun sa patulis na part, doon nyo siya kasi sometimes may mga carving naman yung yung mga plastic. So, titignan nyo kung saan yung carving siya ilalagay. Dito guys, nagkamali ako dun sa sa sticker ng shield, Kasi kala ko lagpas siya dun sa taas. Yung pala, hindi pala. So, since na mahaba yung sticker, medyo nagkamali ako. So, tinanggal-tanggal ko siya. May napunit na nga.
pero at least dumikit pa rin. Ang problema lang medyo yun nga, nagkaroon na siya ng parang pangit tignan. Alam mo yung sticker na 'pag tinanggal mo tapos nagkulubot-kulubot na, parang gano'n. Pero okey pa naman, maganda pa rin naman tignan kahit papaano. 'Wag mo lang isusum yung Gundam. 'Pag malayo maganda pa rin naman. Ah, 'di ba guys, so makikita mo ang tools na ginamit ko lang is tatlo lang. Hindi ko na kailangan yung mga iba pang tools na like yung mga glass sanding or something. So, nabuo ko na siya pamamagitan ng tatlong tools na yun. So, hindi mo talaga kailangan ng mamahaling tools unless kung competitor ka talaga or lumalaban ka, no? Or ipapang-show mo yung Gundam mo. Pero kung sa bahay lang naman, 'di ba? Ikaw lang naman makikita niyan or yung mga friends mo or mga bisita mo. So, yeah. So, okay lang naman 'yan. 'Yan, 'di ba? Tsaka madali siyang i-stand, no? Ipoporma mo lang. More likely yung technique ko diyan kung ano yung nasa box, kung ano yung porma niya, yun na rin yung porma ang gagawin ko. Para madali, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano. Oh, 'di ba guys, ang ganda 'di ba ng porma niya. Punggok lang siya pero maganda yung porma. Tapos tinabi ko siya sa ano, RX 78-2 na punggok din doon sa display. So, yan yung ano yun, 'di ba? Ganda ng porma. Hindi nakita yung pangit kong gawa sa shield na sticker. Ayan, 'di ba? Oh, ang ganda, 'di ba? RX 78-2 and then siya. So, ito yung next ko si Saku version 2. Punggok din yan and then gagawin natin. So, again guys, yun yung ating SD Gundam build or Sasabi. If interested kang bumili, so available naman siya sa mga department store. Then also sa mga, sa mga authorized Bandai store. Meron din mga peke nito, alam ko. So, pwede kang bumili ng peke nito, practicean mo if you like. But of course, kung may pera ka naman, bakit hindi ka bumili nung mga original like Bandai. So, meron ding Bandai-Bandayan diyan, pero meron din mga klase. Yung mga klase okay naman, maganda rin naman. Para sa akin 'no, yun lang yung parang at least pag-practicean mo, give it a time. Tapos kailangan at least nasa mood ka 'pag gagawa ka. Kasi most of the time lalo na sa mga Gundam na yung mga madami ng details like master grade, sometimes if gusto mo talaga matapos siya mga at least 8 hours 'no, 8 hours to 2 days. So, sometimes minsan gawin mo ulo muna, kamay, katawan, then 'pag nagkaroon ka uli ng ano, ng mood na gumawa, then pagkabit-kabitin mo na siya, 'no, or buuin mo uli siya. Puwede naman gano'ng part tapos itabi mo lang siya. Siyempre lalo na kung may alaga kang mga pusa, itabi mo siya sa hindi maabot ng mga pusa kasi mamaya, paglaruan ng pusa. Sometimes yung lalo na yung mga master grade meron siyang mga maliliit na item. So, 'pag kinabit mo yun sometimes natatanggal siya. So, 'pag gano'n guys minsan ginagawa ko inaano ko na siya,
ginuglue ko para at least hindi na siya matanggal. Kasi sometimes matatanggal talaga eh, no? So, lalo na pag ginagalaw-galaw mo, minsan may matatanggal talaga. Lalo na maliliit na parts like little rockets, gano'n, no? Yung tulad nito. Ito guys, ito yung mga to. Meron siyang mga, yung ganyan, mga rocket na ganyan, no? Yan. May maliliit pa, ito maliit lang to. So, yan, natatanggal yan. So, ginagawa ko, ginuglue ko. Tapos, ganun din sa mga fake na gandam. Di ba, minsan, kasi nga, sabi ko nga, yung minsan pagkakagawa ng plastic hindi pantay. So, sometimes pag idinikit mo siya, minsan natatanggal. So, yung mga ganong bagay guys, gagawin nyo, i-google nyo. Para sa ganon, nakadikit na siyang ganon. So, yun lang masasabi ko. Kasi, pag yung mga fake, medyo hindi sila perfect, no? Unlike yung mga originals, talagang pag kinabit mo, sometimes perfect cut na, konting scribing na lang, konting sanding na lang tapos okay na siya, no? Wala ka na talagang kailangang gawin unless kung talagang magiging competitor ka or lalaban ka. Yun na yung gagawin mo, magpe-paint ka, mag-scribing ka, lalagyan mo ng konting line or sometimes bibili ka ng sticker, mga decals, no, para do sa Gundam na yun. Tapos if you like more, then do some brush paint, yung mga meron pa silang mga weathering technique. So yung mga pintura na akala mo para at least magmukhang kalawang, magmukhang galing sa gera, yung mga ganun ba. So yun yung mga pang na talaga yun, mga tawag nito, pang competition, no. Tapos meron din akong diyan, may glass din ako, no, siguro 3 layers. So, 1, 2, 3, 4 kasama yung basement, no. So, 4 layers. Binili ko siya sa IKEA, mga 4K. Kasi mamahal yung mga glass na maganda. Yung makakapal yung kala mo, ano. Yung makakapal na glass, tapos pang display talaga, no. So, you don't need those things, guys. Actually, sa IKEA may mabibili ka na ganun. Mura lang. Yung nabili ko, 4K nga lang eh. Tapos pwede ka mamili ng mga, kung gusto mo horizontal ganun, meron din mga cabinet na horizontal glass na pang display, no? Kasi tapos bumili rin ako ng lamp, yung ilaw. Tapos sa Shopee tsaka sa Lazada bumili ako ng LED light para para pag hindi lang sa taas yung ilaw, at least paharap din yung ilaw. So bouncing dun sa Gundam mismo. Yun yung ginagawa ko for display. So right now, since bago pa lang ako ng konti pa lang yung Gundam ko dyan nakokolekta. And konti pa lang yung nabubuko. Marami pa akong pending doon. Which is i-upload ko yung video na yon. Once na meron tayong Gundam Wing, meron din tayong RX-78 Dust 2, which is yan yung pinakalas na gagawin ko. Kasi yan ay napakamahal at napakahirap kasi maraming details, no? So may mga phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 na siya. So yung sa phase 1 pa lang siguro abutin ka na ng ilang araw paggawa pa lang. So yung RX-78, yung perfect grade na yun, minsan ang gumagawa nun, 4 na tao para lang mabuo yun. So yun yung preparation ko para sa mga ganun, yung mga perfect grade. At least bago ko siya hawakan or buuin, alam ko na yung mga technique. So, hindi ko masasayang yung mga parts. Kasi pag yung isang parts na yun, nasira mo, wala nang kapalit yun, guys. So, it's either gagawin mo ng parali, glue mo, which is pangit naman, di ba? Sometimes kasi pag ginamit mo ng bond, di ba, na-disalign na or minsan natutunaw yung plastic. So, yun yung pangit lang. Kaya you need more preparation and practice din, lalo na sa mga perfect grades. Sa mga you can try also master grade. Then check if you can, kung pwede mo na siyang buuin based dun sa mga techniques na napag-aralan mo dun sa mga high grade tsaka master grade tsaka mga Chinese, yung mga peking, mga peking Gundam. So, yan lang guys. So, I hope na nagustuhan niyo yung video ko. Then, of course, if you like this video, please subscribe also, like and share.
And comment lang sa baba kung mayroon kayong gustong gano'n na at least buuin natin. Pero of course depende rin sa budget kung may budget tayo 'no, kasi mamahal na mag-Gundam na 'to, eh. Yung lalo na mga master grade nasa 3K na yan, tapos yung mga high grade nasa 1,000 plus. Yung mga punggok na gano'n, 500 to 700 siguro. Tapos meron pa diyang master grade extreme, yung golden nasa 10K yun. So yun lang guys. So in case na na gusto mo mag-build, so build ka lang dun sa sa mga maliliit muna no, or sa mga mura. Tapos pag pag may budget ka ulit, then punta ka sa next level. Okay? So Arp Super Bebe again here guys. So thank you very much for watching. Also please like and share, and see you on my next video guys. Okay? Bye bye.